Good day mga boss! Etong import nga ng San Miguel Vermin na si Marcos Lee matapos ang kanyang debut game kontra sa Pure Blend Titan na kung saan ay 4 points nga lang po ang kanyang kinamada at 5 rebounds at 3 assists sa nasabing laban sa huling fourth quarter ng nasabing laban ay hindi na nga po inaibalik pa ni Coach Leo Austria ito. Kumbaga, talagang ibinangko ng buong quarter. Marami tuloy ang nagtatanong, anong problema? At ano rin ang mga dapat gawin ng San Miguel Vermin? Sinyalis na ba ito na magpapalit na sila ng import? Ang credential po netong si Marcos Lee ay hindi pa rin po matatawaran dahil 31 years old, 6'11 ang height, 2018 undrafted po, Kentucky po ang kanyang pinaglaruan sa NCAA Division 1 at huling pinaglaro ito sa Kimes Taipan. At alam nyo ba, sa NBL nakasama pa dito niya si Macho Villanueva na kung saan nakakuha siya ng kampyonato noong 2024. At naging McDonald All-American First Team po ito. Kaya hindi po basta-basta ang nasabing player na ito na kung saan sa fourth quarter ay ibinangkulang nitong si Coach Leo Austria. Tiyak, may problema po na hindi sinasabi itong San Miguel Vermin kung bakit hindi na nga nila ito pinapasok. Nakita naman po natin sa kanyang first hanggang third quarter, hindi po siya yung literal na import na kumakamada, walang outside shooting, hindi rin po yung kasing liksi na nakita natin nung naglalaro ito sa NBL. Kaya merong problema ang San Miguel na dapat na solusyonan sa debut game pa lang po. Sa nakaraan konferensya sa Philippine Cup, nakita rin po natin yung problema ng San Miguel. Hindi rin po muna nagpapakita or talagang binubuhos muna or talagang tinatago ba muna ng San Miguel ang kanilang mga weapons para hindi sila agad-agad may scout. Ito lang naman dapat ang pagtuunan ng pansin nitong si Coach Leo Austria. At ang possible daw po na po pwedeng maging kapalit habang kinakausap na daw po ngayon ng San Miguel Management ay itong dating NBA player. Opo, kilala nyo po ba ito? Si Christian Marquis Wood na kung saan ilang kupunan sa NBA ang kanyang pinaglaruan. Yes, 2015 NBA undrafted pero noong 2015 nakapaglaro sa Philadelphia 76ers, Charlotte Hornets, Milwaukee Bucks, New Orleans Pelicans, Detroit Pistons, Houston Rockets, Dallas Mavericks at noong huling pinaglaruan nito ay bigating kupunan Los Angeles Lakers. Wow! O di ba? NBA Cup champion noong 2023. Grabe yung performance nito na kung saan nabigyan nga ng minuto doon sa Dallas Mavericks bago may trade sa Lakers. 2 taon po ito na malagi sa Lakers at pagkatapos noon ay hindi pa po nakikita na naglaro muli. Kaya inaasahan yung negotiation na nagaganap ngayon kay dito kay Christian Wood ay unti-unting nang magkakalinaw sa mga susunod na araw dahil ang susunod na asignatura nitong San Miguel ay hindi rin basta-basta kundi ang Converge Fiber Xers. Remember, 6'8 po ang height nito pero meron outside shooting, may passing ability, shot blocking ability na po pwedeng maging katandem ni Jonmar Fajardo. Diba nakita natin nung tandem ni Jonmar at ni Benny Boatwright, maganda ang kinalabasan. Kaya hoping dito ang San Miguel na ang negotiation na magaganap mapurso na dahil ang tagal na po nitong tinitingnan ha. Remember pa tayo nung ginawa natin to ng video, akala na nga natin ito nang si Christian Wood, bigla na lang si Marcos Lee. Ito kasing San Miguel Vermin hindi talaga magaling pumili ito ng mga import. Nakita naman natin ilang beses sila nagpapalit ng import kada konferensya. Kaya hindi katakataka na yung mga negotiation na malapit na bigla na lang nawawala, baka siguro binabarat or hindi natin alam at yun ang ating pakaabangan. Ito bang San Miguel makukuha itong si Christian Wood or mananatili sila kay Marcos Lee? Ikaw, tingin mo, dapat bang panatilihin
Komento na sa baba ng video at pag-usapan natin yan. Once again, this is Percival Monteron at your service. Don't forget to subscribe my sports channel at don't forget to click the notification bell button para nga po maging updated palagi sa kwentuhan. At bago pa man natin tapusin ang ating kwentuhan, shoutout muna tayo sa ating mga solid na followers na lagi pong sumusuporta sa atin kay Kagawad Ka at sa kinudukusin ng Hagonoy, Bulacan, Mark Anthony Di Guzman, Butchag Dagiwan, Ricky Lanza ng Ricky Rider TV, Gilo Pihoto, Eliodis Aquino, Jerome Sidenyo, Dank 13 Osina, Wonderboy at si Paul Bicoy. Marami pong salamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Pagbisita na rin po ng Facebook fanpage ko na Hapres PH, Paul Goso at Bostor para po sa mga karagdagan sports balita. Hanggang sa muling kwentuhan, maraming salamat po.